Mukhang napaaga ata guys yung pagpapahalimuyak, pagpapabango, pagpapalinis ng pangalan nitong mga Duterteñans. Sabi kasi dito guys sa balita, nakikita niyo yan, no? Octapool, DepEd top performing and most trusted agency. Malugod ko pong tinatanggap yung resulta na yan kung totoo man ho yan. Pero guys, meron akong nalaman dito sa Okta Research Survey na to. Meron akong nalaman na siyang i-reveal ko sa inyo mamaya at kayo na lang ho ang humusga kung maniniwala kayo dito sa sinasabi nila. Malayo-layo pa po ang election pero mukhang nag-early campaign na kayo. Anyway, sabi dito guys sa balita, the Department of Education, DepEd, has emerged as the top-performing and most trusted national government agency in the third quarter survey conducted by the Okta Research Group. Guys, wala naman akong doubt kung ang DepEd ay mapapangalanan na most trusted agency. Pero guys, the really big question here is yung DepEd ba natin, yung DepEd Secretary ba natin na headed by Vice President Sara Duterte ay effective nga ba? Epektibo nga ba ho bilang DepEd Secretary itong si VP Inday? Kasi di ba guys, sabi dito sa PISA, tingnan nyo what is the rank of science education in the Philippines? Second, tingnan nyo guys Filipino student performance in global assessments of science literacy, has always been low. And this was confirmed again in the PISA 2018 where Filipino learners average since literacy scores rank second to the last among 78 countries. Masasabi ko guys na itong DepEd natin, kasi hindi naman nababase kung trusted agency yan or hindi. Ang akin lang naman dito, yung pinaka-point natin kung epektibo nga ho ba bilang DepEd Secretary itong ating Vice President. Kung yung 78 na yan, diba second to the last tayo sa out of 78 countries, bali pumapatak tayo sa pang 77. Kung yan ho ay bumaba, sabi na lang natin naging pang 50 tayo, then masasabi ko na ang ating Vice President Sara Duterte is effective leader as a DepEd Secretary Education, 'di ba? Department of Education Secretary, 'di ba? Masasabi kong epektibo siya. Pero hindi naman kasi nababase diyan kung most trusted ba yan or ano, kasi ang pinagbabasehan dito kung epektibo nga ba ang kanyang liderato bilang na, 'di ba, napapaloob sa Department of Education. So anyway, at saka may na-research din ako guys about dito sa Okta Research na to. Mamaya i-reveal ko yan sa inyo. Basahin lang muna natin to. Sabi dito, results of non-commissioned survey conducted from September 30 to October 4 found that 80% of the respondents were satisfied with DepEd's performance. So, bumaba nga ba yung trabaho ng mga teacher natin ngayon? Hindi na nga ba pahirapan? Kasi guys, madami akong na-interview ng mga teacher na sinasabi nila na mas madami pa ho yung outside work nila kaysa ho sa pagtuturo. Walang problema kung nagtuturo sila. Ang problema kasi nila, pagdating nila ng bahay nila, yung mga pinapagawa sa kanila as a teacher. Kasi kung pagtuturo lang naman, walang problema. Pero yung mga paperworks nila, sandamakmak. Yun ho yung masasabi ko na hardest na pinagdadaanan ng mga teacher natin ngayon. Hindi nabawasan ang kanilang trabaho, bagkus nadagdagan pa ito. Bukod sa konti na nga lang ang sinusweldo nila, 'di ba? Tapos ang dami pa mga paperworks. Anyway, basahin pa natin. Only 5% said they were dissatisfied with the agency headed by Vice President Sara Duterte, while 16% were undecided. Meanwhile, 79% said the trust the DepEd, while only 3% said they distrust. The remaining 80% said they were undecided. Anyway, umalis na tayo sa usapin yan kasi most top performing ano na daw siya eh. Ngayon, dito tayo pumunta. Yan. Basahin natin yan
This Octa Research Group has Mr. Ero Brillantes, the brains behind 2016 Duterte Serie as advisor. His wife was Chief of Staff to Alan Peter Cayetano. Mr. Brillantes is campaign strategist of Sara Duterte. So ngayon guys, kayo na yung humusga kung yung pinapalabas ng Octa Research na yan ay totoo or manipulated. Hindi ko sinasabing manipulated guys ha, pero napapansin ko parang ang advance na pinapabango ang pangalan ng ating VP kahit hindi naman talaga kabango-bango. 'Di ba kasi imagine, madami din akong witness ng mga teacher na yung best nila, sabihin natin dito sila, ang best nila ay Filipino. Tapos kapag nag-apply sila, nilalagay sila dito sa math. Kaya yung mga estudyante, wala, para silang nagre-research tong teacher at itong mga student kasi yung major ng teacher na to, hindi naman major niya yung inilagay sa kanya. Nagigets niyo ba yung point ko guys? Yung pinag-aralan niya major in Filipino. Nung nag-apply siya, nilagay siya dito sa major in math. So ang tanong dito, maituturo niya ba yung lecture niya sa mga estudyante niya kung siya mismo na teacher, hindi niya naiintindihan ang kanyang tinuturo? Kumbaga parang sumali ka sa singing contest tapos yung mga judge, mga dancerist. So hindi nila na-feel yung, 'di ba, yung voice mo, yung ganda ng boses mo kasi nga mga dancerist, yung mga judges, kumbaga nagbase sila sa kulay ng damit mo, sa ganda ng suot mo, sa ganda ng outfit mo. Sana naman ayusin to ng DepEd natin, na yung mga major nila, doon lamang sana sila ilagay. At wag silang iparambol-rambol to the point na yung mga teacher nangangapa din sa kanilang pagtuturo dahil hindi naman nila major yung kanilang tinuturo. Meron din akong na-interview, isang teacher. Ang kanyang major is English. Tapos nilagay ba naman siya sa ibang subject. From English, real quick dito sa, tawag dito, science. 'Di ba? Iba ho yung learning na nag-gain niya, yung learning na pinag-aralan niya for how many years. Tapos ilalagay siya dito sa hindi niya naman best. So ang nagiging resulta nito, hindi naintindihan ng mga estudyante ang tinuturo ng teacher na to. Kasi hindi din naman alam ng teacher ang itinuturo niya kasi hindi naman ito yung major niya. I mean, may naituturo siya pero hindi niya nabibigay yung best niya kasi hindi niya yun course. 'Di ba? Nagigets niyo yung point ko. Para lang din 'yan sa madaling pagpapahayag, sa madaling pag-i-explain. Kumbaga nag-audition ka sa singing contest, tapos yung mga hurado, mga dancerist, tapos yung nanalo, yung makukulay ang kanilang mga damit habang nagpe-perform. Hindi nila na yung boses mo, na-feel yung boses mo, yung tono mo, kasi nga, mas nakafocus sila sa kulay ng contestant. Kasi nga, yun naman yung mga judges, mga dancerist. So, ano yung tinitingnan nila? Yung gesture mo, yung suot mo. 'Di ba? Habang kumakanta, gumaganon ka. So, talagang panalo ka doon. Pero yung mga magagandang boses, hindi mananalo kasi nga, yung judges, mga danceries. Ganun ho yung perfect example ko sa inyo. So, sana baguhin to ng DepEd. So, ngayon, ang tanong nga ba dito is, effective nga ba as a DepEd Secretary itong si Vice President Sara Duterte? So, kayo na yung humusga guys kasi medyo napaaga po ang pangangampanya nitong mga Duterteñans. So, hindi ko sinasabi na manipulated tong survey na to, pero 'di ba, aanhin mo yung nakasulat diyan kung hindi naman akma sa nakikita ng mga mata naming mga mamamayang Pilipino. So, that is guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat!